right now, anong connection ka niya sa mag-worship ka? The Lord is very open. The Lord really wants to connect with us. The Lord really wants to fellowship with us. Gusto niyang makinig, gusto niyang makiulay sa tuya, gusto niyang makapiling kita. But the thing is, kung di kita madesisyon, like pagkatok, ang aning pagbuksan kita ng pintuan, kung di kita mahiro, kung mayo kita bumukod. It's a two-way. It's a conversation. So may part kita. So as we worship, let's put in our minds na, ay, nakikiulay ako sa Diyos. Nagdedesisyon ako, I want to connect with the Lord today. Amen? May gagawin din tayo. Amen? Sa tulong ng banal na Espiritu, of course. Opo? Thank you, Holy Spirit. Yeah. Right now, let's just allow the Holy Spirit to carry us, to take us deeper in person. Amen? Amen. Yaon na po, titingon niya ng Diyos. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh God, Father, we thank you for your presence right now in this place. Thank you, Lord, that your presence is indeed tangible right now in this place. And God, salamat, Lord, sa pagkiblit, sa pagtingko, sa pag-abot sa muya. And right now, Lord, we say yes. We respond right, Panginoon, sa iyong pakapulat sa muya. Thank you, Lord. We fix our eyes on you. We fix our mind on you, Lord. Oh, we come to worship you, Lord. We come to worship you, Lord. Father, thank you for creating a pure heart in us. We worship you, Lord, sincerely. We worship you, Lord. Oh, purely, oh God. More of you, Lord. More of your presence, God. More of your presence. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ititindi mo na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Puso
kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhati at mo'y
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank Yes, Lord. Thank you, Father God. Palakpakan ta po ang Diyos. Woo! Thank you, God. We just want you more and more, Lord, in our lives. Thank you, God. Mas asam-asamin natin ang Diyos. Amen. Dahil magayunan maray sa iyong presensya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bisita, ang iyong
tayo sa pagbabanal na hapunan. Jesus. Awit, Isaiah 53. Sige, Tagalog. Thank you, Holy Spirit. Sa Isaiah 53. So, gasgas na po sa atin ang verse na yan. Alam natin na bago pa man dumating si Jesus, nauna nang sinabi ang salita na yan ni Isaiah. Ni Prophet Isaiah na ganyan ang magaganap kay Jesus. Bakit mangyayari yan kay Jesus? Isaiah 53. Bakit mangyayari yan kay Jesus? Kailangan pagdaanan niya ni Jesus dahil yan lang ang tanging paraan para tayo makalaya sa kasalanan, sa lahat ng bunga ng kasalanan, sa lahat ng uri ng kasalanan. Sabi diyan, tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. So, pangalanan mo ang lahat ng uri ng iyong kasalanan. Ano sabi dun sa verse 5? Ngunit dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. So, ibig sabihin, ano bang pagkakasala ang nagawa mo? Nangalunya ka ba? Isang rapado, isang hampas, haklas ang balat. Yan. Ano pa? Ikaw ba'y na-torment ng evil sa utak mo, na-stress kang masyado? Anong ginawa sa kanya? Kinurunahan ng tunog. Pagka hindi ko gentle kasi ikaw nag-ahari-harian, hari ka, sige, kurunahan ka. Pinurunahan ng tunog. Di ba paghari, kapag pinuputungan ng turunan, napaka-gentle. Kasi hari, siya, anong binigay sa kanya, puro ng tunog. Kala natin wala lang yun, pero yung pala ang paraan para kunin ang lahat ng mga problema natin sa utak, mga stress, mga ano bang pinoproblema natin, yung susunod na, sa susunod na mga araw, saan tayo kuha ng pagkain natin, saan tayo kuha ng pambayad sa utang, paano ka makakalaya sa depression mo. Lahat yun, kinuha na ni Jesus. Binayaran niya na, ano bang kasalanan ang nagawa mo? Sabi ko kanina, lahat ng kasalanan, yung kaparusahan noon, kung sa atin ipataw, kulang pa ang katawan nito para dandarin ang lahat ng sugat. Lahat. At hindi tayo tatagal, siguradong patay agad tayo. Diba? Pero para hindi na natin yung danasin, si Jesus Christ na mismo ang kumuha. Lahat. Talagang namnam niya yung sakit, parusa dun sa kasalanan natin. Kasi diba, sabi sa Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan. Lahat ng uri ng kamatayan na kapalit ng kasalanan na gawa natin, lahat yung tinanggap ni Jesus. To the point na talagang kamatayan talaga ang kabayaran noon. Na dapat tayo ang namatay, pero siya, mas pinili na siya ang mamatay. Pinitin mo na siya sa cross. Di ba tayo yung cross? Di mapahal niya tayo. Para yung galit ng Lord, ni Father God sa kasalanan natin, siya ang lahat ng tumanggap. Dahil kung wala si Jesus doon sa cross, tayo ang susunod. Sa sobrang init ng araw, tapos minong sa kanyang galit, halos matutong na si Jesus. Dapat tayo yung nasunog, pero hindi na Siya nang inalay, siya na ang nasunog ng init. Siya na tumanggap ng lahat ng galit ni Father God, si Jesus. Lahat ng galit ni Father God sa kasalanan natin, lahat yung tinanggap na ni Jesus. At yung bago hindi siya namatay dahil sa sakit, sa pahirap na dinanas niya, kundi siya mismo kinumit niya mismo yung spirit niya kay Father God. Then doon siya po na namatay. Diba ginamit yung yung tagiliran niya.
Kasi, kinuha niya din yung mga sakit sa puso natin. Literal na sakit, sakit na yung broken hearted, lahat ng uri ng sakit sa sama ng loob, kinuha niyang lahat yun. Tapos ang pinakita sa akin ni Lord, yung dating pagkatao natin, talaga pusali. Yung, imagine niyo yung damit na nilublog sa pusali. Nakita niyo, pag tinanggal niyo, ang itsura na, mabaho na, tapos marumis na, yung puti lagi na parang marumi na talaga, hindi mo na kaya isuot. Pero lahat ng yun ang ng ating kasalanan, yung parang picture ng ating kasalanan, lahat yung sinuot niya. Sinuot niya lahat yun, para yung kalinisan ng kanyang damit, mapasa atin na nagpalatay kay Jesus. At yung suot-suot niya na yung nakarumihan natin, lahat ng uri ng kasalanan natin, marumi. Kabali yun sa ilinibing. Dinala doon sa Hades, sa ilalim ng lupa. Lahat iniwan doon. Yung mga luma nating pagkatao, lahat iniwan doon. Nung igatong araw, bumangon siya. Nung bumangon siya, mahinis na siya. Ibig sabihin, wala nang dala-dala. Wala siyang dala-dala. So, ibig sabihin, tayo gano'n din, wala na tayong dala-dala. Kinuha nila kasi lahat. Dinala doon sa impyerno, pagbangon niya malinis na. Hindi paglinibing na, wala na. Hindi na yun nananatingin na doon. Kapag na namin kumain yung dating tayo. Nakipag-isa na kay Kristo. So, yun ang pinapaalala sa atin ni Jesus Christ. Every time na gagawin daw natin ito, alalahanin natin yun. So, grabe itong ginawa niyang pagsakripisyo. Kaya, huwag na natin isipin pinarusahan na si Jesus. Kaya, ngayon, isi-celebrate natin yung lubos-lubos na pagtangkap niya ng kaparusahan sa lahat ng ating kasalanan. Kaya tayo nag-i-enjoy ngayon sa process na sa iyo. Magsitayo po tayo lahat. Thank you, Holy Spirit. Kayo na ngayon ang nasa amin. Salamat sa pagpaunawa mo sa bawat isa sa amin. Ang kaparusahan ng kasalanan namin, kinuha mo na, Jesus. At ang bunga ng kasalanan namin yun, lahat ng bunga ng kasalanan, yun ang sakit ng karamdaman, kahirapan, lahat ng pagluhat, pagkakampi-kampi, pagkamahagi. Grabe yung pag-aaway-aaway sa loob ng tahanan. Yun ang bunga ng lahat ng aming kasalanan. Ngayon, lahat yung pinapaalala mo sa amin, ayun na, ang lahat ng yun ay kinuha mo na, binayaran mo na, kaya nga natubos na kami. Ang naging ransom na ay ang buhay mo. At ang ransom na yan hindi kumpleto. Kasi pag hindi kumpleto, hahabol-habulan pa kami ng demonyo. Pero pinumpito mo na, kaya wala nang habol sa amin ang kaaway. Dahil lahat-lahat kinuha mo na. Sige, pasalamatan natin sa paagikang pagkain natin ng kanyang katawan. Pag-inom ng kanyang dugo. Thank you, Lord, dahil sa dugo mo, lahat ng karumihan namin ay nalinis na. Laging malinis na kami sa harapan ng Diyos. Salamat sa bagong damit na pinasuot mo sa amin. Yung damit mo, Jesus, na napapalinis. Hinapa sa amin na ngayon. Yung namin. Thank you, Lord. Malinis na kami sa harapan mo. Wala na kaming bahid na lumis. Wala na kaming kasalanan. Dahil nabayaran mo na lang, magsipo na tayo. Hindi mo gusto. Kailangan mo na din tayo sa pagpiligay. Again po, sa John 3:16, doon po pinapakita ng Lord na wala siyang kayang hindi ibigay sa atin. Kasi lahat ng meron siya, una nang pinagkaloob sa atin. Tapos, yung pinakamamahal niyang buktong na anak, nagawa pa rin niyang ibigay sa atin dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa atin. So, ibig sabihin, dahil wala siyang pinagkait sa atin, grabe, thank you, Holy Spirit. Dahil yan, sa dakilang pag-ibig niya. Kung ang tao nga, pag nagmahal siya, binibigay niya din yung lahat. Pati ang sarili niya, binibigay niya dun sa taong minamahal niya.
Jesus, si Father God ganun din. Lahat binigay niya sa atin. Kung ano ang mana ni Jesus, binigay na rin sa atin. Sa Biblia, si Job, napakayaman niya. Na-acquire niya lahat yun dahil nakilala niya si Ama, si Father God, nakilala niya. At napaka-faithful niya sa paghahandog. Lagi siyang naghahandog. Kasi ino-honor niya na nakilala niya lang si Lord sa pamamagitan ng napapakinggan niya. Tapos, yun, kaya dahil sa ginagawa niyang laging paghandog ni Lord, grabe naman yung pagpapala na binigay sa kanya. Pero nag-abot sa point na nawala yun, yung mga biyay pagpapala na yun. Kasi nasubukan nga siya kung hanggang saan siya susunod sa kabila ng pagbuha sa kanya ng mga lahat ng meron siya. Dapat sana mag-Christian siya, pero hindi. Ano sinabi niya? Hubad siyang dumating dito sa world, hubad din siyang aalis, wala siyang madadala. Kaya nagpakirapa pa din siya kay Lord. So, na-appreciate niya si Lord noong pangalawang pagsubok na naranasan niya. Dahil doon mismo, na-encounter niya na si Father God. Kaya mas lalo niya na-appreciate si Lord. Kaya dahil doon sa pananampalataya niya kay Father God, na nalampasan niya yung pagsubok, kaya yung kayamanan na nawala sa kanya, nalumbi pa. So, ganun din. So, isang lalaki din na kilala ko, dati din siyang mayaman. Kaya dahil kay Lord, sa pagmamahal niya kay Lord, iniwanan niya yung kayamanan niya kasi na-acquire niya din yun. Dito sa world, ang kayamanan niya na yun. So, iniwanan niya. Nag-umpisa siyang manirahan sa kalsada. Naglingkod siya kay Lord. Nagtiis siya ng konting panahon. Kahit naggutom-gutom na yung mga anak niya, to the point na pinalili niya na lang ng asukal at ng gatas. Nagtiis siya kahit na pinamasingan siya ng kanyang asawa. Nagtiis siya kasi love na love niya si Lord. Hanggang sa dumating ang araw na nalampasan niya yun. Noong minsan, may pumapak sa bahay nila, tapos hinahanap pala siya, yung nagpadala ang Lord ng 300,000 ba yun? Tapos yung malalaking isda, tapos kumpleto ng pansigang. Grabe! Si Lord ang nagpadala sa kanila noon. Kaya, sige, ngayon mayaman na siya dahil ang tagla niyang kayamanan yun ay galing na kay Lord, hindi na sa world. Kaya, huwag tayong makalala kung tayo nawawalan minsan kasi sinusubukan lang tayo kung hanggang saan tayo magiging faithful sa Lord, sa pagbibigay as well. Again, ito, konti lang ang porsyento na hinihingi ni Lord para sa Kanya. 10% lang, samantalang siya ang may-ari ng lahat. At sa atin 90%. So, dito po ilalagay yun. With faith po, with love, walang sapilitan. Ito naman, para sa mission offering. Mamaya po, lalabas, mag-evangelize, house to house, sa Taytay po. Dito po yung nilalagay. At ito naman, bilang pasasalamat natin kay Lord dahil binigyan niya tayo ng building at para sa pagpapa-improve po ng building kasi marami tayong i-cater na tao. Hallelujah. Na papadala pa ng Lord sa piling natin. At sama-sama tayong sasamba kay Lord. Magagala kay Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa ipagpay natin kaloob ng bawat isa. Ama, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin na pagkakataon na magpapagbigay sa iyo, ma-express namin ang lahat namin sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay at pagsunod sa mga sinasabi mo. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, dahil kayo po ang naging enable sa amin para maibigay namin yung para kay Lord talaga. Dahil kung hindi talaga, lagi namin siyang napagnanakawan. Maraming salamat po sa pagparami nito, sa pag-multiply nito, Lord. Sobra-sobra pa ito, Lord, sa pag-agagitan doon sa aming pag-misyon. Salamat, Lord, sa maraming kaluluwa na maaabot
ng pinagkaloob na doon ng bawat isa amin, Lord, ay kailangan ng gas papunta doon, kailangan ng mabigyan ng pagkain yung mga naroon. Thank you, Father God, sa katapatan mo. Salamat din po, Lord, dahil hindi mo rin pagkukulangin, Lord, ang bawat isa sa amin na nagbigay siling sa iyong pangako. Ika ang pagbabalik dito sa bawat isa amin ng doble sa isang at umaapaw. Talaga, Lord, hindi mo kami lulugihin. Kaya hindi rin kami maghihinayang na magbigay sa iyo. Kung marami ang tinatanim namin, sinabi mo rin, marami din ang aming nahalingin. Kaya maraming mong salamat ang lahat ng papuri namin sa ilaman sa madalas na pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, magandang umaga. Hallelujah. Sige, batiin muna natin yung classmate natin. Yung katabi natin dyan. Batiin ko ng magandang umaga. Gusto ko yung may ngiti kasi ngiti yan ng Diyos. Ayan. Idala mo sa kanya ang ngiti ng Diyos. Paano magbili? Paano siya ngingitian ng Diyos? Ayan, hindi ipin. Praise the Lord. Hallelujah. Binabati din po namin ang kasama namin sa live. Magandang umaga. Ako na lang po mag-represent ng smile. Hello po, magandang umaga. Praise God, we are here. Hallelujah. Are we ready? Amen. Praise God. Sige po, bago tayo magsimula, meron mo na akong tatlong pakiusap. Pwede po ba yun? Okay lang po. Kasi ayaw ko din naman mamilit eh. Kaya may pakiusap ako. Pero bago ko may sabihin yung tatlong pakiusap, pwede po bang pwede ko po bang malaman or tanongin nyo na lang sa sarili nyo kung ano yung pinaka-intention nyo, bakit kayo nandito kayo? Ano ba yung pinaka-intention? May agenda po ba kayo? Bakit kayo nandito? Pwede bang makarinig ng intention nila? Bakit ka napunta dito? Bakit ka gumising ng maaga at pumunta ka dito? Si ate, si ate. Nag-class recitation. Kasi, pamilya tayo dito, di ba ate? Maikli lang anong intention mo? Bakit? Okay. Gusto niyang malaman ng salita ng Diyos. Katulad po ba yun ang mga intention natin? Amen. Or si ate lang yung may ganun. Gusto din natin malaman. Sino dito yung ang intention kasi nila, gusto nilang ma-experience ang Lord? Ang intention kasi, gusto natin na magkaroon tayo ng bago naman na experience sa Lord, di ba? Kasi, ang laki ng Lord, di ba? Ang laki ng Lord, marami tayong mali ma-experience sa Kanya. Tama po ba? Amen. Amen. Ang Lord din, ganun din. Kaya, bakit tayo enable? Bakit tayo binigyan ng kakayahan na mag-respond, na makapunta dito? Kasi gusto din ng Lord na mag-receive tayo from Him. Amen? Amen. So, ito na ang aking tatlong pakiusap. Una, pwede po bang hayaan mo ang Lord? Hayaan mo ang Lord na turuan ka ngayon? Okay lang po yun. Pwede po bang hayaan mo ang Lord na magbuhos sa'yo ng kanyang biyaya? Okay na ba yun? Grabe na. Siyempre, Lord, gusto namin yan. Pangalawang pakiusap, pwede po ba hayaan mo ang sarili mo na mag-receive sa Lord? Pwede po bang huwag mong pingilan ang sarili mo sa Lord? Pwede bang pwede bang maging open ka to receive from God? Kahit ano ma-receive mo sa Lord, di ba? Hindi na pinili. Correction ba yan? Upliftment ba yan? Di ba? And allow yourself to mag-express ka sa Lord. Amen? Kasi ang Lord ay nandito. Amen? Amen. At pangatlong pangungusap, pwede po bang iwanan natin
mga past encounters natin sa Lord. Amen? Pwede po bang huwag tayo mag-dwell doon? Parang kung natin pamanaan si Lord, amen? Hayaan lang natin si Lord na bigyan tayo ng bago. Kasi may bago talaga. Amen? Okay po ba? Sumagot po ba kayo sa tanong? Okay. Si Lord ang nagtatanong. Amen? Okay. So, let's open our Bible sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 1 Corinthians 2:9. Okay. Sa GNT. Sige, relax lang. Relax lang tayo. Sa GNT, sabi sa 1 Corinthians 2:9. Basahin po natin lahat. However, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Ulitin natin isa pa. However, as the scripture says, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. So, malinaw na ang Diyos ay may regalong inihanda. Tama po ba? At grabe ang regalo na ito kasi beyond sa'yo, beyond sa atin. Kasi sabi dyan, wala pa daw nakakita, wala pa rin nakarinig, at wala pang nakapag-isip na pwede yung mangyari. Amen? Ganto kalaki, ganto kadakila ang biyaya, ang regalo ng Diyos sa atin. May pumapasok po ba sa isip niyo kung ano yung bagay na yun? Kasi sabi dyan, beyond. So, healing, naisip mo ba yung healing? Pwede ba yung healing dyan? Naisip mo ba? O hindi lang healing. Kasi naisip mo pa yun provision ng Lord. Blessing. Finances, wisdom, pwede? Pasok. Pero, sabi ng Lord, beyond pa. Di ba? Beyond pa yung prepare ng Lord para sa atin. Basahin pa natin sa Jeremiah 33:3. Yan. Sige, basahin natin lahat. Call to me, and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Grabe. Beyond sa kakayahan ng pag-iisip, ng pangunawa ng tao, ang mga bagay na ibinibigay daw sa atin ng Diyos. May sinasabi dyan, wonderful and marvelous things. So, napaka-laki. Kasi nga daw, sabi dyan, that you know nothing about. Ibig sabihin, kakaibang experience mo sa Lord. Ibig sabihin, hindi ito katulad nung na-experience mo kahapon. Amen? Bago to kasi you know nothing about. Kaya ngayon, iset natin yung expectation na yun sa Lord. Amen? Kasi yun yung gusto sa atin ng Lord na ma-experience natin yung mga wonderful at marvelous things, mga bagay na hindi mo man lang ma-imagine. Amen? So kung mag-iisip tayo ng malalim, parang wala sa pangangailangan natin ang hindi kayang ibigay ng Lord or hindi niya naibigay. Amen? Parang walang malalagpasan. Kasi lahat ng pangangailangan natin ay dumaan na sa ating mga isipan. At sabi ng Lord, greater pa doon ang kung ano ang meron sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Mayroon doon requirement, sabi daw, para ma-access mo yan, para mapakinabangan, para ma-experience mo yung mga wonderful and marvelous things na yan. Doon sa 1 Corinthians 2:9, sabi daw, ito yung mga bagay na prepare ng Lord para sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Bakit kaya hindi sinabi ng Lord na para sa mga mahal ko?
Natanong niyo ba? Bakit kaya ganyan sinulat yan? For those who love Him. Hindi, for those who God loves. Alamin natin kung bakit. Alamin natin. Doon sa Jeremiah 33:3, meron din call doon si Lord. Literal. Sabi niya, call to me. Tama? Sabi niya, call to me. Ang ibig sabihin ng call, sa pinaka-original na word ay kara. Sabi mo, kara. Ang ibig sabihin sa English daw ay through the idea of accosting a person. At ibang lalim. Sabi dyan, ang ibig sabihin ng accosting a person, sabi dyan, marugtog na paglapit o makikipag-usap sa isang taong nasalubong. Kadalasan sa mapilit, agresibo o hindi ka nais-nais na paraan. Yan yung pinaka-meaning ng accosting a person. Diba? Naramdaman niyo yung intensity? Kasi sabi daw dyan, mapilit at agresibo. Sabi nga din, to the point na parang hindi ka nais-nais daw yung kaparaanan. Kasi grabe yung intensity. Tama? Yung kagustuhan. Yung pagtawag sa Diyos. Grabe. Sabi niya. Kaya si Lord, sabi niya, o sige, ito na ang wonderful at marvelous things. Alamin natin, ano ba yan, Lord? Ano yung wonderful and marvelous things na yan? Buksan natin sa Colossians 2. Doon tayo sa verse 9. Verse 9 po. Okay. So, ito yung detalye ng marvelous at wonderful things. Basahin po natin lahat. For the full content of divine nature lives in Christ, in His humanity, and you have been given full life in union with Him. He is supreme over every spiritual ruler and authority. Diyan po sa Colossians, doon sa doon tayo sa Corinthians, may sinasabi doon na secret. May secret ang Lord. Yun yung sinasabi doon na mga bagay na prepare niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Yan. Kung magdidikit kayo. Ngayon naman, sa Colossians, yung secret na yun ay ni-reveal, inihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, kung gusto mong malaman ano ba yung wonderful and marvelous things, tignan natin yung buhay ni Kristo nang siya daw ay nasa human form. Ano ba yung pamumuhay niya nang siya ay nandito sa lupa? Amen? Amen. Sabi dyan, yung full content, yung kabuuan ni Jesus, yung kabuuan ng divine nature, kakaibang kakaibang buhay to, hindi to ordinary lang. Extraordinary ng klase ng buhay ay nasa kay Kristo. Makikita daw natin nung siya ay nabuhay. Ano ba mga ginawa ni Kristo noon? Di ba nagpagaling siya? Nagpapalayas ng demonyo. Nakocommand niya ang mga creation. Sumusunod sa kanyang mga creation. Amen? So, ibig sabihin, nabuhay si Jesus, napakamalapit sa Diyos, at may pabor siya sa mga tao. Amen? So, ibig sabihin, yung klase ng Christ, di ba? Yung klase ng nature ni Christ ay napakataas. Amen? Ibang klase. Kung ikukumpara natin sa buhay natin, bago tayo kay Kristo, yung mga buhay natin kasi nun, di ba? Puno tayo ng takot, ng pagtatago, ng pag-aalala, lagi tayong talo, lagi tayong problemado, laging nadadapa, di ba? Kaya nga, ako umabot ako doon sa magpakamatay na lang, gano'n. Kasi, talunan yung buhay. Laging mahirap, para wala ng pag-asa. Pero iba ngayon, amen? Sabi ng Lord, doon sa Colossians 2:6, since you have accepted Christ Jesus as Lord. Sino po dito ang tumanggap kay Jesus? Amen. Sige nga, itaas yung mga kamay nyo.
Ayan. No? Kasi hayaan mo yung katawan mo na sumamba sa Lord, di ba? Yung pag-honor mo sa Lord, kasali din yung pagkasunod. So, sabi dyan, kung sino ay dahil in-accept mo si Jesus as Lord, you live in union with Him. So, pag sinabi mo, tinanggap mo si Jesus as Lord, ito yung pinupuntahan ng pamumuhay mo. Namumuhay ka na, nakikipag-isa ka sa Kanya, sa Diyos. Amen? So, kung anong kaisipan ng Diyos, nakikiisa ka doon. Amen? Kung anong kaparaanan ng Diyos, nakikiisa ka doon. Hindi tayo tumatanggi, hindi natin refuse, hindi natin sinasatabi yung mga kaparaanan ng Diyos. Kasi, sabi natin, tinanggap natin si Jesus na Lord. So, kung anong sinabi niya, nakikiisa tayo doon. So, kung may mga kaisipan tayo na parang hindi nakikiisa kay Kristo, sabihin mo sa kaisipan mo na yan, no? I-command mo yung isa mo na makiisa ka sa kaisipan ng Diyos. Kasi, may kaisipan ka na ng Diyos. Kasi nga, magkaisa na. Diba? Pinag-isa na tayo ng Lord. So, sa Colossians 2:9, yung kabuuan na yun, yung fullness ng measure ng presensya ng Diyos, ay ibinigay in full measure. Sabi dyan, you have been given full life in union with Him. At ang buhay na ito ay supreme sa lahat ng spiritual ruler at authority. Amen? So, mataas siya sa mga sakit, mataas sa mga pangangailangan, mataas sa mga pagdududa, sa mga kasinungalingan, sa gawa ng demonyo, diba? Lahat to ay nakaangkla doon sa identity ni Christ na nasa atin. Diba? Kasi kung nakipag-isa si Kristo sa atin, superior siya, ano tayo? Diba? Ganun din tayo. Amen? Kasi isa. Amen? So ngayon, may full content. May kabuuan. Pero bakit? Bakit? Si Kristo kasi, ang dali sa kanya magpagaling. Diba? Ang bilis sa kanya sa pag-angaliwan niya. Diba? Ang bilis na mag-obey ang mga creations. Diba? Kaya-kaya niya agad magbigay ng mga solusyon. Diba? Yun si Jesus eh. Kasi yung full content daw ni Jesus ay nasa atin. Pero bakit parang hindi full yung nararanasan natin sa Lord? Bakit parang katiting lang? Diba? Pag nag-pray tayo, in Jesus' name, parang ang hirap pa mag-in Jesus' name kasi ang kulit ng Espiritu. Diba? Hindi ka sumusunod. Diba? Sa problema. Diba? Bakit parang kahit anong gawin mo, trinay mo na lahat ng kaparaanan, pero hindi ka pa nilulubayan, hindi ka pa nagtatagumpay sa problema na yan, sa kahirapan, kahit anong pagdapikot, diba? Wala pa din, sumasagyan pa din, sumasayad pa din. Bakit? Bakit? Eh, di ba nasa atin na si Jesus? At yung kabuuan nito ay nasa atin. Pero bakit hindi natin ito maranasan? Bakit? May takot pa rin, nahihiya pa rin, nadudungog pa rin. Bakit may kulang pa rin? Kasi, kailangan natin mag-pursue. Sabihin mo, kailangan ko mag-pursue sa Diyos. Sa Diyos. Amen. Kasi, kung hindi natin kailangan mag-pursue sa Diyos, eh di sana, nag-born again tayo, diba? Nag-walk na agad tayo sa authority at power. Tama mo ba? Nag-born again, nung nag-born again ka, nag-born again din yung family mo. Kasi nasa iyo na si Jesus. Pero 10 years na tayo born again, pero yung pamilya ko wala pa dito. Diba? So, parang hindi siya, parallel dun sa power at authority na sinasabi dito. Okay? Okay. Kailangan natin pursue sa Diyos. Sino ba dito ang gusto parang ng kakaibang experience sa Lord? Talaga? Gusto? Oo. Pati, sino gusto dito yung paggalaw ng Diyos sa mga pamilya po natin? Diba? Sa community natin. Lalo na ngayon, Grabe. Sabi ng Lord, kailangan natin ng power at authority niya sa mga susunod na araw. Ano ka lang? Napapansin niyo po ba kung papunta saan ang ating mundo? Ang
Ang raming earthquakes, may tsunami. Nag-erupt yung mga vulkan. Aware po ba kayo sa global news? May war, no? Ongoing, yung war. Grabe. Tapos, may famine na din sa ibang maingting tangkotong. Grabe yung imagine ko, sabi ko nga, paano pag nag-explode yung volcano, sa may Pacific Ring of Fire, yung nasa Pacific. Grabe, may isa doon para siyang chain ng mga volcano na pag nag-erupt, wala na ang mundo. Talagang destroy na ang lahat. Tapos, darating din ang panahon, sabi sa Biblia, na ang hirap ng mga bini. Yung mga walang tataktaw, ba? Hindi na mga kabini. Tsaka, kahit hindi tayo doon, hindi tayo sa mga buhay natin, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ng tangible na presensya ng Diyos sa atin. Amen? Sa pag-pray pa ka lang, kailangan na natin. Huwag na muna tayo sa mga bulkan na yan, di ba? Di ba? Kailangan natin sa school, sa work, sa family. Kailangan natin yung tangibility ng power ng Diyos. At sa Lord, sa side ng Lord, sabi niya, ito na, binigay ko na. So, ang kailangan natin ay mag-press on. Sabi mo, kailangan ko mag-press on. Kailangan kong i-pursue ang Diyos. Sabi kasi dyan sa meaning ng pag-pursue sa Lord, pursuit of God means pressing unto the dimensions and layers, the full content of Christ, in order for us to walk in the perfect will of God. Para makalakad ka doon sa mga marvelous at wonderful things, kailangan mo daw mag-press on. So good, di ba? Sadyain. Sumadya ka. Utubod mo. Parang word kasi kanina si Mama Nina sinabi. Talagang yung parang sabi nga kanina doon sa Kara, extreme na kagustuhan. Extreme na pag-seek sa Lord. Ba? Lahat. Ayun ang sabi ng Lord, para daw ma-experience mo yung mga kabuuan, yung mga mirakulo, yung mga kakaibang mirakulo. Kasi napakatakilan ng kaplanahan ng Diyos sa atin. At gusto din natin yun. Amen? Tinawag na tayo ng Lord na matagumpay. Pero may mga area pa sa buhay natin, parang hindi tayo nananagumpay. Kasi kailangan po natin press. Sino po dito nakakaramdam na parang hindi siya nasa-satisfy kahit anong gawin niya? Sino dito nakakaramdam niya? Parang kahit anong gawin ko, hindi ako nasa-satisfy. Parang lagi ako nakakaramdam ng kulang. Buti na lang nandito ka because may kasimbagan si Lord John. Sabi ni Lord sa Matthew, balikan natin yun sa mga prayer meeting bodies, no? Balikan natin to sa Luke 6:21, tapos sa Matthew. Kasi may kinalaman yung hunger. Sabi mo, hunger. Gutom. May kinalaman yung gutom. Sabi dyan, blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So may kinalaman ng hunger para masatisfy ka, para maranasan mo yung fullness na yun. May kinalaman ng hunger para ma-feel ka. Kasi yung kabuuan ng Diyos ay nasa iyo na, tama? Pero yung para ma-feel ka ng power, ng authority na yun, kailangan mo daw po ng hunger. Kaya sinabi ng Lord, yung mga bagay na yun ay prepare ko para doon sa mga taong nagmamahal sa akin. Pag sinabi mo kasi nagmamahal, intentional yan, di ba? Dinidesisyonan mo mahalin, di ba? May may kaakibat yan na desisyon at intention, di ba? Di ba? Kaya nga, diba? Pag naniligaw ang isang lalaki, nag-desisyon siya. Intention niya. Diba? Nagpapakita siya ng mga intention. Diba? So sa Lord din, magpakita tayo ng intention. Pag sinabi mong intention, sadyain mo ang Diyos. Amen? Amen. Ano ba yung mga magpapakita
fullness na sinasabi. Pero bago nakarating dun sa verse na yun, meron pang nauna sa verse, taas mo ate. Yan, basahin natin lahat. Since you have accepted Christ, Jesus as Lord, live in union with Him. Keep your roots deep in Him. Build your lives on Him. And become stronger in your faith as you were taught. And be filled with thanksgiving. So, ganito ang pamumuhay ng isang gutom sa Diyos para makaranas siya ng fullness. Kasi ito yung instruction eh. Sabi dyan, makipag-isa ka sa Diyos. Amen? Pangalawa, keep. Highlight niya na, keep. Meron ba? Build. Become. At fill. Okay? Nakuha niyo po ba? Lahat po tayo, binigyan tayo ng gutom ng Diyos. Lahat po ng tao, may gutom. Di ba? Hindi lang sa physical, pero kaya nga, lahat ng tao gustong gustong sumakses kasi may gutom sila. Gusto nilang mas satisfied. Di ba? Pero yung gutom kasi may dalawa yan na mukha. Yung gutom na isa is the strong desire. Grabing pagkagusto. Pangalawang definition ng gutom ay yung lack. Yung feeling of lack. Kaya kagutom. Amen? So tayo, check tayo dun may lack tayong nararamdaman. Tama po ba? May kulang tayong nararamdaman. Ito yung gutom na nararamdaman natin. Amen? Kaya sabi ng Lord, kailangan ng gutom na yun para masatisfy ka. Praise the Lord. Pero ito kasi, yung mga gutom na yun, alam niyo po kung ano ginagawa natin minsan? Imbes na si Lord ang mag-satisfy at mag-feel sa atin, tinatawalan natin ang iba. Diba? Pag may problema, imbes na si Lord, ang isip mo, intention mo na lang, isip si Lord. Sa iba tayo, pupunta. Amen. Kaya, ito kasi, lang yun ako lang yun. Diba? Facebook lang yun. But hindi yun enough to answer that hunger, to feel that hunger. It's only God who can feel that, sabi na nga sa word niya, it's only God who can satisfy us. Diba? Tapalan na lang natin ang gamot. Tapalan na lang natin ang movie. Mag-party-party na lang tayo. Diba? So yung gutom na yun, mas nagugutom pa para sa mundo. Pero ang resulta, anong resulta? Wala. Diba? Kamatayan, dryness. Diba? Sino dito nakakaramdam ng dryness? Diba? Kasi, yung gutom pa rin na yun, dapat si Lord ang pumapawi. Hindi si social media, hindi si family, hindi si career, hindi fame, hindi likes. Si Lord lang ang dapat mag-feel ng gutom na yun. Diba? So, pag sabi nga doon sa salita, sabi nga kanina, kung hindi ka gutom sa Diyos, malamang busog ka sa mundo. At sino ang naghahari sa mundo? Satanas. Diba? So, kung hindi tayo gutom sa Lord, may iba tayong kinakagutuman. Diba? Sabi. So, praise God. Kasi, sabi ng Lord, sa Colossians 2, sabi dyan, huwag mong hayaan na mag-enslave ka. See to it then that no one enslaves you. Huwag mong hayaan na alipinin ka niyan, yung gutom na para sa mundo. Sa pamamagitan, na-enslave ka sa pamamagitan ng pag-healing mo. Depend mo sa mga human wisdom. Diba? Yung mga katuruan ng mundo. Diba? Ano na natin yung katuruan ng mundo? Panandalian lamang ang mga saya niyan. Diba? Hindi naman talaga yun na touch yung pinaka
kailangan mo sa life, di ba? Only Christ can do that. Kaya sabi niya, huwag kang mahadlangan. Diba? Kasi itong mga human wisdom na ito, it makes us turn away from the presence of God. Sinabi yan sa 1 Timothy. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag kang mag-indulge sa mga profane. Ano ba? Pag sinabi profane, yung mga ungodly, yung mga walang kinalaman sa Diyos. Diba, gusto natin ang experience sa Lord? So, kung gusto natin ang experience sa Lord, kailangan malapit tayo sa Lord. Kasi si Lord ang gusto natin ma-experience. Tama po ba? Okay, so, bakit indulge tayo sa mga walang kinalaman sa Diyos? Sabi ni Paul kay Timoteo, dinadrive away ka. Ha? Nilalayo ka. Nilalayo ka doon sa pinaka-plano ng Lord sa'yo. Kasi ang plano sa'yo ng Lord, mamuhay ka ng parang si Kristo. Kaya kung nag-indulge ka doon sa mga makapagpang bagay, tingnan mo, napaka-sensitive mo, di ba? Napaka-sensitive natin. Ang bilis natin magtago, ang bilis natin malungkot, di ba? Imbis na nagre-rain tayo, kasi sabi niya, si Kristo nga, nasabi, di ba? So, imbis na nananagumpay, nalulunod. At yan ang pinakagusto ng demonyo. Yung hindi ka lumakad doon sa power at authority na binigay sa'yo ni Kristo. Kasi bakit? Para siya ang may power sa'yo. Di ba? Para ikaw yung alipin niya. Pero, alam naman natin na ang pinaka-design sa atin ng Lord ay mas mataas tayo kaysa Satanas. At sinigurado yan ni Kristo nung sinabi niya sa Colossians 2 na kaya nga tayo pinatawad sa mga kasalanan. Diba? Kaya nga, winasak niya yung mga record ng mga pag-uutak natin. Kasi yung mga bagay na yun ay may mga rules na nagpabay, nagtitigil sa'yo para ma-embrace natin. No? Ma-embrace natin yung fullness ng Lord. Kaya sabi, see to it. Diba? See to it na huwag kang magpa-alipin. So, yan po ay papasok doon sa keep na word. Pag sinabi mo kasi, keep your roots deep in Him. Pag sinabi mo your roots, yung pinaka-being mo. Ano po? Diba binigyan tayo ni Lord ng hunger talaga para sa Kanya? Tama po ba? At ang pinakabuhay talaga natin ay ang love relationship natin sa Lord. Tama po ba? Diba? Ang pinaka-being natin ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya sabi ni Lord, anong ibig sabihin ng keep? Pangalagaan. Panatilihin at ingatan. Sabi dyan, protect and take care of something so it remains in good condition. Ganyan ang taong may hunger sa Lord at intentional at gustong ma-experience ang Lord ng kakaiba. Kailangan niyang i-keep yung relationship niya sa Lord. Huwag niyo, please get this right. Ano po? Pag sinabi natin ganyan, kasi umaasa tayo dun sa enablement. Umaasa tayo sa banal na spirit o sa grasya ng Lord. Awa? Opo. So, ayun, kaya pala nawawala ng hunger sa Lord. Kasi hunger na tayo sa Kung hindi si Lord, sino ba? Diba? Hungry tayo sa mga bagay ni Satanas, diba? Hindi nga tayo yun. Kaya sabi ni Lord, ni Jesus sa Colossians, set yourselves free. Diba? Kung ngayon ka dito sa katotohanan nito, huwag ka nang magpahadlang. Amen? Huwag ka nang magpanigit. Amen? Okay, next. Sabi dyan, build. Next. Build. Ang ibig sabihin ng build ay construct. Pag sinabi mong i-build mo ang buhay mo, build your life in Him. Sabi dyan, pag sinabi mong build, si Jesus ang priority. Amen? Sabi doon, build, si Jesus ang priority. So, pag sinabi mo pong priority, hindi yan ibig sabihin, si Lord ang may pinakaunang time slot sa pag-isip mo. Hindi lang gano'n.
meaning, lahat ng mga gagawin mo, dapat may kinalaman kay Kristo. Kasi nga, priority mo siya. Sinasadya mo siya. So, yung mga gagawin, mga activities natin sa mga araw-araw, sinasadya natin ang Lord. Amen? Hindi lang basta-basta. Amen? Paano kayo nag-commune sa Lord? Sa pamamagitan ng prayer. Amen? So, it's safe to say na kung gusto natin, gusto natin ang fullness ng Lord, kailangan natin i-build ang ating mga buhay sa prayer. Hindi sa family life, hindi sa work life, diba? Sa prayer. Sa prayer life po natin. Amen? Amen. Okay, next. Sa ano na tayo? Sa keep, build, become. Okay, become. So, pag sinabi mong become strong in faith. Pag sinabi mong become, come into existence. Mapangyari. Yung fullness ng Lord na sa atin na tama, sabi sa salita niya. Pero kailangan mapangyari. Manifestation of that fullness. Yung presensya ng Lord, kailangan mapangyari. Diba? Sa kakaibang level. Kaya sabi dyan, paano yun mangyayari? Paano nabibuild yung faith? Sa pamamagitan mo ng salita ng Lord. So, ang taong butong sa Diyos, gusto ng experience sa Lord. Gusto mamuhay ng parang si Kristo, intentional po siya sa pagkikipag-fellowship sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? So, pag sinabi natin word, hindi lang po yan yung mga nababasa natin. Hindi lang po yan yung naririnig. Yan po yung voice, the spoken word. Yung salita na sinasabi sa'yo ng Lord. Diba? Pag nakikinig tayo ng mga preaching, kahit hindi naman sinabi nung nag-preach, may naririnig tayo sa Lord. Kasi alam mo talaga kinakausap ng Lord. So, yun yung sinasabi natin na fellowshipping with the Word. And you can only do that, it's only possible kung ine-expose natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Kasi doon tayo nag-build up. Diba? Doon na siya sharpen. Doon tumatalas yung sensitivity natin sa Diyos. Amen? Amen. So, kung may nagpapatalas ng sensitivity natin, kung may nagpapakalayo, may nagpo-fire up ng mga gutom natin sa Lord, meron din pong fire extinguisher. Kaya sabi doon, diba, ingatan mo, kasi may mga fire extinguisher. Diba? So, identify, ano ba yung mga fire extinguisher sa buhay mo? Pag sinabi mong fire extinguisher, kasi pag nag-indulge ka, pag ginawa mo ito, nakakaramdam ka ng dryness. Nagihina ka. Diba? Nababaga ka. Diba? Yun yung mga fire extinguisher. At ang mga fire extinguisher ay malinaw yung mga bagay na wala namang kinalaman sa Diyos. Amen? Baka yung pinapanood natin yan. Pinapakinggan natin yan. Diba? Yung mga ginagawa natin. Mga iniisip natin. Diba? Imbis na i-encourage yung bigyan tayo ng lakas to seek God more, ang nangyayari ay nagdadry tayo. So, yun. And next, kaya importante yun. Ano po? Importante na patayin natin yung mga fire extinguisher. Kasi gusto natin ang experience sa Lord. Amen? Kailangan yun. So, di ba? Nag-ano na tayo? Yung gutom na tao, kailangan yung mag-keep, mag-build, at mag-become. To become. At ang pinakahuli ay feel. Kaya daw nakakapagbigay ng thankful, ng gratefulness of praise, thankful praise sa Lord, nakakapag-honor, nakakapag-worship. Pag sinabi po natin worship, hindi lang yung kumakanta ha. Ang tunay na worship is yung namumuhay ka, na naaayon, na nakaka-please sa Lord. Amen? So, kaya daw pala nakakapag-live ng ganun kasi feel. Amen? So, ang hungry
Hallelujah. So, nasa-check na kita. Sabi ko, gusto ko sa Lord. Sabi man ng kataramon ng Lord, tinuan niya na ako ng hunger. Kasi sa kung babalikan tatong Matthew, sabi naman, ang hunger is a blessing from God. Amen? Kasi Lord ang nagbigay. In full measure. Ngunyan, ano yan? Kung nahiling ko ang sarili ko, dali ako hungry sa Lord. Ano yan, Lord? Kasi mapapangyari lang yung ganong manifestation, yung ibang karanasan sa Lord. Pag hungry daw yung tao, isabihin, gusto sa Lord. Pero paano yan? Parang iba naman yung pakiramdam ko. Diba? Bakit parang hindi naman ako hungry? Parang ganun. Kasi kung titignan mo yung mga pangahulugan ng hungry ng mga tao sa Colossians, parang nahihirapan ako mag-pray. Wala akong interes sa salita ng Diyos. Diba? Mas interesado pa akong manood ng K-drama. Ano yan, Lord? Diba? Babalik ulit tayo doon sa ang hunger ay blessing sa Lord. So, hunger only comes from God. Kaya nga, gusto ng Lord na mag-receive tayo nito from Him. Basahin natin sa Isaiah 55. Nandiyan yung detalye nun ng come. Sabi sa Isaiah 55, paano siya? Sige, buksan natin ng ating mga Bibles. Sabi sa Isaiah 55, the Lord says, come, everyone who is thirsty. Here is water. Come, you that have no money, buy grain and eat. Sama, come, buy wine and milk. It will cost you nothing. Why spend money on what does not satisfy? Why spend your wages and still be hungry? Listen to me and do what I say, and you will enjoy the best food of all. Listen now, my people, and come to me. Come to me, and you will have life. Di ba pinapakita doon na yung tao, wala naman talaga siyang kakayahan magbayad. Tsaka hindi din kailangan bayaran. Tama po ba? Sabi doon, kung gusto mo, yung grain at yung grain at yung grain, ang ibig sabihin yan, nourishment, pagpapalakas ng Diyos. So, kung kailangan mo ng pagpapalakas na galing sa Diyos, sabi daw, come. Amen? Kung kailangan mo ng satisfaction, sabi kasi dyan, buy wine and milk. Ang ibig sabihin ng buy wine and milk, yung aliw, diba? The satisfaction, sabi ng Lord, come. Wala naman daw, it will cost you nothing. Amen? So, ang gagawin lang pala sa Lord ay to come. Pero, tignan natin yung word na buy. Kasi may buy. Di ba walang bayad? Tama po ba? Yung nourishment at satisfaction, sabi dyan ay walang bayad. Tama po ba? Libre. Pero bakit may sinabing buy? Pag sinabi kasi natin buy, exchange. Tama po ba? Example, kung gusto mo ng burger, kailangan mo ng pera para makabili ka ng burger. So, kung ilalagay natin sa konteksto, kung gusto mo ng satisfaction sa Lord, kung gusto mo ng experience sa Lord, i-exchange mo yung time at effort mo. Naintindihan mo ba? Para ma-avail mo ito. Tama po ba? Imbis na yung time at effort natin, ilalagay natin sa ibang bagay na hindi naman nakakasatisfy. Kaya sabi nga dyan ni Lord, bakit kayo bili ng mga bagay na hindi naman nakakasatisfy? Diba? Kaya sabi niya, kung gusto niyo ng fullness ng life, sa akin kayo pumunta. Hindi sa doktor. Hindi sa hindi sa Facebook, hindi sa mga pamilya-pamilya natin. Ano po, naiintindihan niyo po ba? The dependence. Amen? So, ganun.
hindi talaga ako, Lord, putong. No? Kasi ko dito, ang aminado na, Lord, kasawaan kang ang pamumuhay ko. Pero perminasan perminasan akong taon-taon, perminasan ng una. Daw nga minsan igwaman, pero may magkaray ko ng kapayapaan, may magkaray ko ng satisfaction. Magkaray ko ng ng ugma. Diba? Kasi, that same thing, diba? Ibig sabihin ng hunger ay lack. So, yung lack na nararamdaman mo, it is coming from God. Ano po? Kasi, yan yung means ng Lord para mag-receive ka from God. So, ang gagawin natin, hindi tayo magtatanggi. Diba? I-turn natin yung mga isip natin, i-turn natin yung desire natin, yung hunger natin, i-turn natin na sa Lord. Hindi natapapalan ng iba, ng alternatives. Amen? Amen. So, ngayon po, tayo po ay tumayo. Mananalangin tayo. Kasi ito yung paraan ng paglapit natin sa Lord sa pamamagitan ng pananalangin. Ngayon po, kausapin mo si Lord. Ayan. Face to face tayo ng Lord. Kausapin mo ang Lord. Sabihin mo sa Lord, ayaw mo ng boring. Ayaw mo ng manawa. No? Ayaw mo ng, pag nakikinig ka ng word ng Lord, yung isip mo lumilipad. Hallelujah. Kasi, ang pinakagusto ng Espiritu mo talaga, si Lord. Gusto niya talaga si Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We connect to you, oh God. Lord, we connect ourselves to you. Ang isip ko, Lord, i-focus ko sa iyo. Ang emotion ko, Lord, i-focus ko sa iyo. Lord, pag-i-enthroned na ka po. Hinahayaan na ka po, Lord, na mag-govern. Ika, Lord, ang maghari sa sampuyang pagkatao. Yes, Lord. Oftentimes, Lord, mga sitwasyon namin ang nililift namin sa iyo. But this time, Lord, ikaw ang nililift namin sa mga sitwasyon po namin. Yes, Lord. Yes, Lord. Hinihiling mi, Lord, ang kadakilaan mo. Hinihiling mi, Lord, ang kagustuhan mo, Lord, na maranasan ni full measure ang presensya mo. Full measure ng kapayapaan mo. Full measure, Lord, ng pagpapagaling mo. Full measure ng pagbalangan mo. Full measure kang sa imong health. Full measure, Lord, kang favor mo, O God. And the full measure of hunger. The full measure of love for you, O God. Oh, Lord, we can only love God if we receive love from Him. Kaya, Lord, we come, Lord, we enthrone you, we enthrone you, Lord. Lord, we repent kasi ng mga nakaagi, Lord, iba ang naka-enthrone sa samaya. Thank you, Lord. We enthrone you, Lord. We enthrone you, Jesus. Decide to enthrone God in every part of your body. Ang mga parte ng katawan mo na nangihina, parte ng pag-iisip mo na nangihina, yung emosyon mo na nangihina, decide to enthrone God. Manyalabasata, refilayalayalayang harba. Decide na si Lord ang ini-enthrone mo. Bago mga ibang bagay, hirafayalayasan lahat. Menyarabababa, decide to enthrone God in your family. Makurababayasan lang. Decide to enthrone God
prayer life. Repayalaya Sandala. Decide to enthrone God in your community. Rabashandalayala. Yere bababaya Sandala. Babakura Yalayala. Karabababaya Sandala. And enthroning means seeking God first. Seeking His righteousness first. So all these things will be added unto us. Manakarayalayalayala. Menyara babaya Sandala. Bababaya Kura bababaya. Yes, Lord, we enthrone, I decide to enthrone you, Lord, over my body, sa sakuyang puso, sa sakuyang tila, sa sakuyang mata, sa sakuyang pagdamo, sa sakuyang kapusugan, O God, I'm deciding to enthrone you, Maniyalaya Sandala, Breviyalaya Sandala, because only then we can receive Rafayalahayalaha. Menyana masandala bababaya kura. Menyara babaya sandala yalaya kura boboso para bababaya kura man. Oh God, Lord, we repent, oh God, for putting other things, for making our bellies our God. Manong rabaya sandala yalaya. Rafaya bahaya namaya. Menyara bababaya sana. Lord, nag-aamit kami, Lord. Namayo kaming enough na gutom, O God, para i-desire ang mga bagay na matungkol sa iyo. Lord, nag-aamit kami, Lord. Namayo kaming gutom, O God, para magtulong sa iyo, para gusto ko, Lord, na ma-experience itong bagay, itong katulad ng kulang bagay, Lord, na itinautos sa mundo. Oh God, help us, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for helping us. Na kuramaya-maya-maya. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Confess that Jesus is Lord and Savior. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to that cross, I follow you. I follow you. Lord,
may priorities. Ika, Lord, ang mumuyamot ko. Ika, Lord, ang kakagutuman ko. Salamat, Lord. Malaya na ako sa mga nakakahadlang para ma-enjoy ko ang fullness ng presence mo. Salamat, Lord, sa biyaya mo na bumuhos sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, Lord. Mga kapangyarihan na sa inyong tataraman. Akong mga tataraman mo, Lord, ang ipapakonforme sa mga pagmali. Ang mga pagmali ni ang ipapakonforme sa tataraman mo. Ang mga kaisipan ni Lord, ang ipapakonforme sa tataraman mo. If you said, Lord, that you have given us a pure heart, a tender heart towards you. And so, Lord, we live, O God, in the truth. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, yes, Lord, we love you. Yes, Lord, we thank you, O God, for your grace. Christ living in me, serving you for all eternity. Yes, Lord, we will serve you with our time, Lord. We will serve you with our strength, O God. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, we give ourselves, O God. Serve my heart's leading to the cross and I follow you. Yes, Lord. This we pray in the powerful and the sweetest